Sa mundo ng boxing, hindi lang sapat ang lakas ng kamao, kailangan mo rin ang tatag ng loob at kakayang yanigin ng mga boxing fans sa mga inaanunsyo. Ito ang muling pinatunayan ni John Ariel Cuadro Alas Casimero. Pero bago yan kakwento, ay happy birthday muna sa nag-iisang angas ng Pinas. Pero sa kanyang huling pahayag sa social media, sa gitna ng pag-aabang ng buong mundo, isang matapang na pangako ang binitawan ng dating world champion sa kanyang susunod na laban at sinabi niya na mapapawaw ang lahat. Hindi ito isang simpleng pagyayabang lamang para sa mga sumusubaybay sa karera ni Casimero. Ang salitang wow ay nangangulugan ng isang pasabog na hindi inaasahan, isang knockout na lilitaw sa mga highlight reels o isang kalaban na inakala ng marami na hindi niya kakayanin. Ngunit bago pa man ang pangakong ito, naglagay na siya ng mitsa sa intriga na tawagin niya na My Friend, My Food, ang tanyag na boksingero na si Luis Nery. Ang linyang ito ay hindi lamang panunukso, ito ay isang uring deklarasyon ng dominasyon. Sa pagtawag kay Nery na pagkain, ipinapakita ni Casimero ang kanyang gutom na muling makuha ang respeto at gutom na patunayan na siya pa rin ang pinakapeligrosong boksingero sa kanyang timbang. Ang posibleng sagupan laban sa isang Mexican warrior na tulad ni Nery ay isang recipe para sa isang klasikong bakbakan na magmamarka sa kasaysayan ng boxing. Pero bakit nga ba marami ang naniniwala na si Casimero ay boksingero na may X-factor? Hindi siya sumusunod sa script, siyang gumagawa ng sarili niyang ingay. Ang kanyang pagiging unpredictability na nagbibigay sa kanya ng karisma na kahit ang kanyang mga kritiko ay hindi mapigilang manood. Sa bawat bitaw niya ng salita ng kanyang official page, tila ba hinihila niya ang bawat Pilipino na muling sumama sa kanyang paglalakbay. At sa huli, ang pangakong mapapawaw ang lahat ay isang hamon hindi lamang para sa kanyang susunod na makakalaban, kundi para sa kanyang sarili. Ito ang patunay ng apoy ng Cuadro Alas ay hindi pa namamatay habang naghihintay mga kwento ang sambayanan kung sino ang makakalaban at syempre, nihintay ang formal na anunsyo. Isang bagay ang tiyak, kapag ang angas ng Pinas ang nangangako, asahan mong ang lona ay mayayanig at ang mundo ay muling mapapahanga. Samantala, isang malaking sorpresa ang bumungad sa buong boxing world matapos formal na inanunsyo ang pagharap ni na dating Unified World Champion na si Marlon the Nightmare Tapales at ang dating IBF World Champion na si Yukinori Oguni sa darating na April 3, 2026 sa prestiyosong Korakuen Hall. Sa ginanap na press conference sa Shibuya, ibinunyag ni Oguni na hindi orihinal na nasa plano ang makaharap ang ating pambato at ayon sa promoter ng event na si dating WBO champion na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions, may ibang dating world champion na sanang nakapila para kay Oguni. Iyon pa man, 2 hanggang 3 araw bago ang press conference, nagkaroon ng pagbabago sa negosasyon at dito na pumasok ang pangalan ni Tapales bilang replacement opponent. Sa halip na maghinayang, labis ang pagkagulat ni Oguni dahil imbes na bumaba ang kalidad ng kanyang kalaban ay lalo pa itong tumaas. Kaya nasabi niya, seryoso, sa madaming paraan, ani ni Oguni, karaniwan kapag nagpapalit ng kalaban, bumababa ang ranking, por ito, lalo pang na-upgrade. Kaya para sa akin, ang laban nito ay parang world title fight na rin dahil si Tapales ay nasa level ng isang world champion. Si Tapales, nakasalukuyang nasa rank number 2 sa WBC at rank number 3 sa WBO. Naghanap ng mabilis na daan pabalik sa pagiging kampiyon. Dahil sa balitang posibleng bakantihin ni Naoya Inoue ang kanyang mga titulo ngayong taon, ang labang ito laban kay Oguni ang magsisilbing huling hakbang ni Tapales para sa isa na namang title shot. Kakwento, bakit ito dapat abangan? Ito ang bakbakan ng reach kontra sa power. Aminado si Oguni na ang tangkad lang niya ang kanyang bintahe at kailangan niyang madumina ang distansya laban sa agresibong estilo ni Tapales. Pangalawa, last big chance. Itinuturing ito ni Oguni na 37 anyos na kanyang huling pagkakataon para makabalik sa itaas habang si Tapales naman na 33 anyos ay porsigidong patunayan na siya pa rin ang nightmare ng super bantamweight division. Mga kakwento, kahit na replacement lang ang turing kay Tapales sa aspeto ng promosyon dahil hindi siya ang orihinal na kausap, itinuturing itong high risk, high reward para kay Oguni at karaniwan sa boxing, ang replacement ay ang boksingero na mas mababang kalidad para lang may tuloy ang event. Pero sa kasong ito, si Masayuki Ito ay kumuha sa persona ni Tapales na lalong nagpapahype sa laban. Kaya naman good luck kabayan at ipamalas mo ang iyong tunay na bangis at lakas, ang nag-iisang bangungot ng Pinas.